IFM. Walang masamang magmahal, pero hindi pa rin dapat nawawala ang pagrespeto sa damdamin ng ibang tao. Ako nga pala si Rudy, 59 years old at nagmamay-ari ng isang maliit na negosyo sa Pasig. Masasabi kong matagal na rin akong masugid na nakikinig sa mga magagandang kwento ng Dear IFM dahil noong nasa tanghali pa lang ang programa ninyo ay araw-araw na kaming nakatutok kasama ang mga tauhan at mga customers ko sa kung ano ba ang susunod na mapapakinggan nating kwento. Wala naman talaga akong balak at hindi ko akalain na magagawa kong ibahagi ang sarili kong kwento sa inyo. Pero meron kasing nangyari sa buhay ko na nagtulak sa akin para gawin ito. Mang Rudy lugawan niyo to. Siyempre, kayo yung nakakakuha ng mga chicks dito. Loko-loko to. Matanda na ako para patulan ng mga chika babes na yan. Sus, pa-humble pa kayo eh. Di ba single pa naman kayo? Tsaka, kayang-kaya pa naman, di ba? Siyempre naman, hindi ako magpapatalo sa mga bata-bata pa dyan. Kaya ko pang makipagtapatan. Yan ang gusto ko sa inyo eh. Mang Rudy Kaya kahit anong papogi namin dito, eto, walang-wala kami sa inyo. O tama na yan. Inuuto mo na ako eh. Mabalik muna tayo sa usapan. Bakit nga ba ngayon ka na lang ulit napadaan dito? Mang Rudy, namatayan ho kami. Ganun ba? Sino ba ang namatay sa pamilya niyo? Yung tatay ko. Mike, nakikiramay ako. Pasensya ka na. Nakikipagbiruan pa ako sa'yo kanina pinagdadaanan ka pala. Oo, walang problema ho yun, Mang Rudy. Hindi nyo naman alam eh. Tsaka maraming salamat din ho sa pakikiramay nyo. Nailibing na ba ang tatay mo? Oo, nung nakaraang linggo lang. Pasensya na at hindi mo lang ako nakadalaw sa burol. Oo, ayos lang ho yun. Hindi ko na ako kayo nasabihan gawa nga ng naging abala ho ako sa burol tsaka sa pagpapalabing rin po. Kumusta ka naman? Eto. Kinakaya. Pero ayos lang ho ako. Ang inaalala ko lang ho talaga yung nanay ko. Ay, oo nga pala. Kasama ko siya. Nandyan ba nanay mo? Sabay yung kasama mo nung dumating ka dito? Ay, opo. Yung nakaupo ho rito sa may kaliwa. Teka, puntahan lang ho natin, Mang Rudy. Tara, papakilala ko kayo sa kanya. Oo, sige. Nay. Papakilala ko kayo sa may-ari nitong lugawan, si Mang Rudy ho. Mang Rudy, si nanay. Oh, kayo ho pala si Mang Rudy. Madalas po kayong nakukwento sa akin ni Mike. Stella nga po pala. Napakaganda mo pala. Ha? Ano ho yun? Wala. Ang sabi ko, ikaw pala si Stella. Nakikiramay nga pala ako. Ay naku, maraming salamat. Sana ho nagustuhan niyo yung lugaw namin. Ay, masarap ho ang lugaw niyo dito, Mang Rudy. Mabuti nga ho at ipinasyal ako ng anak ko dito at natikman ko. Yun nga lang ho, hindi naman ako yung palabas-labas na tao kaya baka matagal pa bago ulit ako makapunta dito sa lugawan niyo. Huwag ho kayo mag-alala. Kung sakaling gusto niyo bumuli ulit ng lugaw ko, iiwan ko sa inyo yung number ko para ako na lang mismo magdi-deliver ng lugaw sa bahay niyo. Pasensya na kayo pero nagdesisyon akong wag nang idetalye pa kung ano ang ikinamatay ng tatay ni Mike dahil hindi naman ako sigurado kung komportable ba silang sabihin ito sa radyo. At aaminin kong sa unang pagkikita pa lang namin ni Estela ay nahulog na talaga ang loob ko sa kanya. Sa edad kong ito, hindi naman sa pagmamayabang pero marami-rami na rin akong mga babaeng nakarelasyon. Pero sa kasamaang palad ay wala akong nakatuluyan sa kanila. Hindi ko alam kung nasa akin ba ang problema at tinanggap ko na lang siguro na hindi ko na mararanasan ng mahalin ulit
at magkaroon ng sarili kong pamilya. Pero ngayon na lang ulit tumibok ang puso ko ng ganito. Nabuhayan ulit ako ng pag-asa. At kapag tumibok ang puso, gagawin ko talaga ang lahat para magawa ko ring makuha ang puso ng babaeng muling nakakuha ng atensyon ko. Uy, Rudy! Napadalaw ka ata. Napadaan lang. Tsaka may dala rin pala ako para sa'yo. Naku, parang alam ko na yan ah. O sige, pasok ka. Sige. Naglilinis ka yata dito sa bahay. Pasensya ka na, naistorbo yata kita. Okay lang yun. Sa totoo lang, medyo naiinip na rin ako dito sa bahay. Mabuti na lang din, dumating ka. May makakausap na ako. Sarap tong dalang lugaw ko para sa'yo ha. Alam ko naman yun. Lagi namang masarap basta galing sa lugawan nyo eh. Ako mismo yung gumawa niyan. Salamat nga pala sa papuri ha. Wala yun. Uy, upo ka. Samahan mo na ako dito habang tinitikman ko tong lugaw na dala mo. Sige, salamat. Oh, Rudy, tikman ko na ha. Sige. Ay, ang sarap talaga. Ibang klase. Ano bang sikreto sa paggawa mo ng lugaw at ganito kasarap? Kapag nagluluto ako ng lugaw, laging may kasamang pagmamahal. Aba, mukhang meron kang iniisip na espesyal na babae habang nagluluto ka. Baka naman gusto mong sabihin sa akin kung sino yan. Eto naman oh, ang ibig sabihin ko lang naman doon, mahal ko yung ginagawa ko. Yun lang yun. Sus, Rudy, ang tanda mo na para mahiya ka pa sa akin. Sige na, sabihin mo na kung sino yan. Wala nga, bakit ba ayaw mong maniwala sa akin? Ay, alam mo kung bakit. Gusto mong sabihin ko talaga sa'yo? Sige, bakit nga ba? Nakikita ko kasi sa mga mata mo na halatang meron ka ng babaeng nagugustuhan. Ay nako, Stella. Baka naiisip mo lang yan. Yan ang mahirap kapag laging nasa loob ng bahay eh. Minsan nga, lumabas-labas ka nang meron ka namang mapaglilibangan. Sus, aminin mo na lang. Wala naman masamang makaramdam ulit ng kilig sa edad nating ito eh. Sige na nga, aaminin ko na. Mayroong babaeng nagpapatibok ng puso ko. Pagkatapos ng matagal na panahon, ngayon na lang ulit ako nakaramdam ng ganito. Sabi ko na nga ba eh. Talaga tong si Rudy, oo. Pinatatagal mo pa. Aamin ka rin pala. Oh, sino naman yung maswerteng babae na yan? Pasensya na pero nahihiya pa rin ako sabihin kung sino siya. Hindi ko nga alam kung matatanggap ba niya kapag inamin ko na sa kanya ang nararamdaman ko. Pero isa lang ang sigurado, papatunayan ko sa kanya na mahal ko siya. Hindi ko alam kung noong mga oras na yon ay may pakiramdam na si Stella na siya ang babaeng nilalaman ng puso ko. Maaring pagtawanan niyo ko pero aminado akong parang teenager ako na kinakabahan kung paano ko ipagtatapat ang nararamdaman ko sa babaeng nagugustuhan ko. Noong una, naisip kong mas magandang dahan-dahanin ko muna ang mga bagay-bagay. Ayoko rin namang mabigla siya pati na rin ang anak niya. Pero hindi ko rin maitatangging kahit sa edad naming ito, marami pa rin ang pwedeng magkagusto kay Stella at may posibilidad na merong lalaking biglang pumasok sa eksena at maunahan pa akong makuha ang puso niya. Mukhang nauubos na ang oras at kailangan ko ng manigurado. Oh, nagustuhan mo ba yung pinanood natin sa sine? Ba oo naman, Rudy. Ang ganda. Maaksyon. Ang akala ko matatalo yung bida. Hindi pala. Ako rin eh. Akala ko nga makakatakas pa yung kontrabida eh. Ang ganda nung pagkakagawa ng pelikula, no? Maganda yung kwento eh. Oo nga eh. Ay naku, pasensya ka na pala sa akin kanina, Rudy ha. Napakapit ako sa braso mo ng ilang beses.
Hindi kasi ako mapakali sa mga eksena kanina. Ang akala ko talaga'y mamamatay na yung bida. Ayos lang yun, Stella. Walang problema dun. Yun na nga yung hinihintay ko eh. Ano? Ano yun? Wala. Wala akong sinabi. Parang sa sobrang intense nung pinanood natin nagugutom na ako. Oo nga, ano? Ako rin eh. Ano? Gusto mong kumain? May alam akong masarap na kainan dito. Huwag mo nang alalahanin yung gastos. Sagot ko na yung kakainin natin. Naku, tama ka, Rudy. Masarap nga dito sa kinainan natin. Ako, maraming salamat sa libre ha. Walang ano man yun. Basta sa susunod na mag-aya ulit ako na mamasyal tayo. Sana pwede ka. Depende kasi kay Mike kung papayagan niya ako. Bakit naman hindi? Ginagawa ka namang bata ng anak mo. Parang lalabas ka lang naman para mamasyal at maglibang. Oo, pero naiintindihan ko rin ang anak ko. Siyempre, nag-aalala lang din sa akin yun kapag nasa labas ako. Bakit naman siya mag-aalala kung ako naman ang kasama mo? Ay, hayaan mo na. Magmula nang mawala ang tatay niya, ganyan na siya sa akin. Pinoprotektahan niya na lang ako. Naiintindihan ko naman ang bagay na yan. Pero Rudy, meron lang sana akong gustong sabihin. Huwag ka sanang magagalit sa akin sa itatanong ko sa'yo ha. Oo naman, ano ba yun? Nagtataka lang ako, Rudy. Ang alam ko kasi, meron ka ng babaeng nagugustuhan. Mukhang seryoso ka naman sa kanya. Pero bakit ako ang niyayaya mong lumabas at hindi siya? Stella, hindi ka pa rin ba nakakaramdam? Anong ibig mong sabihin? Stella, pasensya ka na kung mabibigla kita sa sasabihin ko. Pero tingin ko, dapat mo na ring malaman. Ikaw ang babaeng nilalaman ng puso ko. Ano? Maniwala ka, Stella. Sinubukan kong pigilan itong nararamdaman ko pero wala eh. Ngayon na lang ulit ako nakaramdam ng ganito sa isang babae. Kaya sigurado ako sa nararamdaman kong pagmamahal sa iyo. Pero Rudy, hindi pwede to. Bakit naman hindi? Sa tingin ko naman, wala lang pwedeng sabihin pa ang ibang tao dahil pareho naman tayong walang sabit. Malaya tayong mahalin ng isa't isa. Pero sana naman, maintindihan mo. Kakamatay lang ng asawa ko. Alam ko, Stella. Hindi naman sa minamadali kita pero hindi mo ba naiisip? Baka kaya ako dumating sa buhay mo para ako ang pumalit sa asawa mo. Pero parang masyado namang mabilis, Rudy. Hindi ako naniniwalang nasa bilis o sa tagal ng pagkakakilala ng dalawang tao yan, Stella. Hindi ko alam noon kung nagbunga ba ng maganda ang mabilis na pag-amin ko sa kanya. Pero sinabi na lang sa akin ni Estela na pag-iisipan niya ang mga sinabi ko sa kanya. Wala akong balak na madaliin siya, pero gusto ko lang na masiguro na ako ang magkakaroon ng mas malaking tsansa na mapasagot siya. Lahat naman siguro tayo ay gustong makatiyak na makukuha natin ang mga bagay na ninanais natin. At yun lang naman ang ginagawa ko dito. Hindi ako nagmamadali, pero kailangan ko masiguro na sa dulo, ako ang lalaking mananalo at makakakuha ng pagmamahal niya. Tuloy-tuloy lang ang paghahatid ko ng lugaw kina Estela na ginawa ko ng buong pagmamahal para sa kanya. At umaasa akong sana ay maramdaman niya yon at masuklian din niya yon ng pagmamahal niya. At kahit hindi kami magkasama ay tuloy-tuloy pa rin naman ang pag-uusap namin sa pamamagitan ng pagpapalitan namin ng mga text messages. Alam kong pareho kaming masaya sa isa't isa kaya naman wala akong nakikitang problema at lalo pa akong nagiging positibo sa maaaring maging relasyon naming dalawa. Kaya naman, nabigla talaga ako sa mga sumunod na pangyayari na talaga namang sumubok sa panliligaw ko sa kanya. Oh, Mike. Napadaan ka. Ano bang meron? Bibili ka ba ng lugaw?
Naku, napagod ka pang pumunta dito dadaan din naman ako sa inyo at dadalan ko rin ng lugaw yung nanay mo. Mang Rudy, pwede ba tayo mag-usap? Taga sandali, mukhang seryoso ka dyan Mukhang mainit yung ulo mo. Meron ba masamang nangyari? Ayoko sanang isipin na may masamang nangyayari Kaya nga, gusto ko sana pag-usapan na natin to. Para magkalinawan na rin tayo. Kaya lang kasi Mike, marami akong ginagawa dito Hindi pa pwedeng saka na lang natin pag-usapan yan. Mang Rudy, hindi. Gusto ko ngayon na. Ngayon natin to pag-usapan. Di na ako makakapaghintay. Oo, sige. Konting hinahon lang Mike Parang mainit na yung ulo mo Di mainit ulo ko, Mang Rudy, hindi. Sige. Huwag mo namang lakasan yung boses mo Mike. Nakakahiya sa ibang mga kumakain dito Mukhang may nagawa nga ako hindi maganda sa'yo. Humihingi na rin ako ng pasensya pero pag-usapan natin na maayos to. Mang Rudy, ano ba tong nalaman ko sa nanay ko, ha? Bakit mo nililigawan yung nanay ko? Nasabi na pala ni Stella sa'yo. Oo, Mang Rudy. At ngayon pa lang, gusto ko nang maging malinaw sa inyo na hindi ako pumapayag na ligawan mo yung nanay ko. Bakit naman Mike? Ang alam ko, magkasundo tayo. Barkada tayo, di ba? Bakit naman parang wala kang tiwala sa akin? Hindi naman sa hindi kita pinagkakatiwalaan Mabuting kaibigan ang turing ko sa inyo. Pero Mang Rudy, 2 buwan pa lang magmula nang mamatay ang tatay ko. Konting respeto naman sa akin at sa nanay ko. Sorry kung hindi mo pala nagustuhan na nagtapat agad ako sa nanay mo. Pero sana maintindihan mo Mike. Usapang pagmamahal kasi ito Para sa akin yung ganitong mga bagay, hindi dapat pinapatagal. Kailangan ko nang maiparating sa nanay mo kung ano ang nararamdaman ko. Walang galang na ho Mang Rudy, wala akong pakialam sa kung anong paniniwala nyo at kung ano man yung nararamdaman nyo. Ang gusto kong mangyari, lubayan nyo ang nanay ko! Hindi ko talaga naiintindihan kung bakit ganun na lang ang naging reaksyon ni Mike sa panliligaw ko sa nanay niya dahil wala naman ako nakikitang masama sa ginagawa ko. Pero bilang mas nakakatanda sa kanya, mas pinili ko na lang na intindihin na lang siya at wag na lang siyang patulan. Pero hindi ko akalain na pagkatapos ng pagpunta ni Mike ay masusundan pa ang mga hindi magagandang bagay na nangyayari sa amin ni Stella. Nagulat na lang ako na tumigil na lang at wala na akong nakukuhang text messages mula sa kanya. May pakiramdam na ako na maaaring may kinalaman si Mike dito. Kaya naman, pinili ko na wag na lang ding puntahan si Stella sa bahay nila. Pero gusto ko talaga siyang makausap at makasama. Napapaisip na tuloy ako sa kung ano ang nangyari sa babaeng minamahal ko. Bili na, hopya, mani, popcorn, cornic, mais, biscuit, juice, orange, sweets, mineral, siomay, siopaw, toilet paper, pugo, balot, penoy, chicharon, ticket ng loto, sweepstake. Bili na, cellphone, charger, backlight, casing, ringtone, logo, e-load, pasaload. Bili na, butong pakwan, ice cream, pusit, ice candy, durian, peanut brittle, kasoy, green peas, mixed nuts, candy, bubblegum, lollipop. Buti na lang nabili ko na lahat ng mga kailangan ko sa hog. Teka, parang kilala ko yun Si Stella ba yun? Oo nga, si Stella yun. Malapitan niya. Rudy! Anong ginagawa mo dito? Siyempre, namalengke ako ng mga pangdagdag sa sahog ko. Kinulang na ako sa supply Stella, bakit naman hindi ka na sumasagot sa mga text ko sa'yo? Ay, Rudy, wag mo kong kausapin dito. Hindi ako galit sa'yo pero layuan mo muna ako. Bakit ko naman gagawin yun? Ang sabi mo nga, hindi ka galit sa akin. O ano bang problema? Si Mike. Baka makita niya tayong nag-uusap dito, Rudy. O ano naman ngayon? Tsaka wala naman siya dito Kasama kong namalengke yun.
Humiwalay lang siya sa akin sandali dahil may nakalimutan lang siyang bilhin. At nagpaiwan lang ako dito sa labas ng palengke. Gawa ng naiinitan ako sa loob. Baka naman kaya ka lang nagpaiwan kasi umaasa ka na mamamalengke rin ako at makikita kita dito. Alam ko namang namimiss mo rin ako eh. Ano? Hindi na nga ako sumasagot sa mga text mo eh. Pwede ba, Rudy? Kung tapos ka ng mamalengke, umuwi ka na sa inyo. Hindi pa ako uuwi eh. Didiretso pa ako sa lugawan ko. O sige, pumunta ka na sa lugawan mo o kung saan mang lugar na gusto mong puntahan. Basta wag mo na akong kausapin. Stella, ano bang nagawa ko sa'yo at ginaganito mo ko? Maayos naman tayo dati, di ba? Dati yon Mang Rudy, hindi na ngayon. Mike! Anak, huminahon ka lang. Huwag kang gagawa ng gulo dito. Nakatatanda pa rin si Rudy sa'yo. Huwag mo siyang papatulan. Mike, mag-usap tayo na maayos. Hindi yung ganitong pinapaluyo mo sa akin yung nanay mo. Okay naman tayo dati ah. Ano bang nangyari? Ang problema sa inyo, Mang Rudy, hindi kayo nakakaintindi eh. Sinabi ko nang lubayan yung nanay ko, di ba? Malinaw naman yung sinabi ko sa'yo ah. Ano pa bang hindi mo naiintindihan doon, ha? Hindi kasi ito yung solusyon sa problema, Mike. Sa totoo lang, wala namang problema eh. Wala akong sabit, walang maagrabyado at masasaktan kung liligawan ko si Stella. At isa pa, wala na yung tatay mo eh. E di pwede na yung nanay mo. Anong sinabi mo? Mike! Tama na yan! Ano ka ba? Bakit mo sinuntok si Rudy? Ayaw niyong tumigil eh! Pati tatay ko hindi na niya nirespeto! Mang Rudy, nagpipigil pa ako ng lagay na yan ha? Kapag hindi mo tinigilan yung nanay ko, hindi lang yan ang mangyayari sa'yo! Nakakahiya man, pero aaminin kong kailangan ko pa palang masuntok ni Mike para lang maintindihan ko na galit talaga siya sa akin at kontra talaga siya sa ginagawa kong panliligaw sa nanay niya. Ang masaklap pa dito, mukhang pati si Stella ay nagalit din sa akin. Aminado rin naman ako na pasobra rin ako sa pangungulit sa kanya noong mga oras na yon. Pinagsisisihan ko ang nangyari at hindi ko maiwasang isipin na kung maibabalik ko lang ang oras. Siguro ay kinausap ko na lang siya noon ng mas maayos na paraan. Hanggang sa dumating na sa puntong ang akala ko ay huli na ang lahat para sa amin. Pero nagkamali pala ako. Gusto pa rin pala akong makausap ng babaeng nagpapasaya ng puso ko at hinahanap-hanap ko. Rudy, pasensya ka na kay Mike. Alam kong mali ang ginawa niya sa'yo pero sana hindi naman masama ang loob mo sa kanya. Wala yun. Naiintindihan ko rin naman kung bakit niya yung nagawa sa akin. Napasobra rin yung sinabi ko noong mga oras na yun. Nagdesisyon talaga akong puntahan ka dito para humingi ng tawad sa'yo. At para na rin makapag-usap tayo. Teka, alam ba ni Mike na pumunta ka dito? Baka mamaya magalit yun kapag nalaman niyang nandito ka. Hindi niya alam. Tumakas lang ako habang wala pa siya sa bahay. Kakausapin ko na lang yun kung sakaling magalit siya. Tsaka, malambot ang puso nun para sa akin eh. Konting lambing ko lang, mawawala na yung pagtatampo niya. Nakikita ko naman na mahal ka talaga ng anak mo. Kaya nga niya ako nasapak eh. Pero, ang sabi mo kanina, bukod pa sa paghingi ng tawad mo sa nangyari, gusto mo rin magkausap tayo. Tungkol ba saan? Rudy, pasensya ka na ha. Alam kong pwedeng maging malungkot ka o baka nga magalit ka pa sa akin sa sasabihin ko sa'yo pero naisip ko lang. Ano kaya kung wag na muna tayong mag-usap? Simulan mo na nga yan nung hindi ka na nagtitext sa akin. Stella, alam kong nagiging makulit na rin ako. Pero hindi naman ako aabot sa ganun kung hindi mo ko binigla eh. Rudy, pasensya ka na. Pinagbawalan na kasi ako ni Mike na makipag-usap sa'yo. At tingin ko nga, yun na talaga ang dapat nating gawin. Stella, ayaw mo ba talaga sa akin? Wala na ba talaga akong pag-asa na makuha ang puso mo? Rudy, may pag-asa ka sa akin o wala, hindi yun ang punto dito. Ang pinag-uusapan dito, yung pagrespeto sa alaala ng asawa ko.
Yun yung pinaghuhugutan ni Mike kung bakit siya nagagalit sa'yo. Pero wala naman akong intensyon na bastusin yung alaala ng tatay niya. Ang akin lang, pareho tayong wala ng sabit. Wala nang dahilan para hindi tayo magkatuluyan. Oo nga, Rudy. Pero kakamatay lang din ang asawa ko eh. Hindi mo ba naisip na nagluluksa pa rin kami ng anak ko sa pagkawala ng tatay niya? Pero Stella, hindi naman pwedeng... Oo, tama ka. Hindi ko man lang inisip yung bagay na yan. Masyado kitang minadali. Alam kong masasaktan ka sa sasabihin ko sa'yo. Pero mas maganda sigurong diretsuhin na kita. Rudy, mahal na mahal ko pa rin ang asawa ko. Hindi mawawalang pagmamahal ko sa kanya ng ganun-ganun lang. Patawarin mo ako kung pinaasa pa kita. Ayoko lang kasing masaktan kita noon kapag tinanggihan kita eh. Ayos lang. Ganun talaga eh. Kung nandyan pa rin ang pagmamahal mo para sa asawa mo, wala naman talaga akong magagawa, di ba? Huwag kang mag-alala. Aaminin ko masakit sa pakiramdam ang mga narinig ko ngayon galing sa'yo. Pero balang araw, sigurado ako matatanggap ko rin ang lahat. Napakahirap para sa akin. Pero kailangan ko ring tanggapin ang katotohanan. Sa sobrang pananabik ko na maramdaman ulit ang pagmamahal ng isang babae, naging desperado na ako at nawala na rin ako ng respeto sa nararamdaman niya at ng anak niya. At para patunayan kong totoo ang nararamdaman ko para sa kanya, kailangan ko na rin siyang pakawalan. Aaminin kong hindi madali, pero alam kong yun ang dapat kong gawin para kay Stella. Ang mahalaga, alam kong hindi naman siya galit sa akin. Sa ngayon ay hindi na kami nakakapag-usap at sa palagay ko ay wala pa ring balak makipagkasundo si Mike sa akin. Pero kahit mukhang malabo na, umaasa pa rin ako na maayos din ang lahat para sa aming tatlo. Maraming salamat, Dear IFM, sa pagkakataon na maibahagi ko sa inyo ang kwento ko. Hanggang dito na lang muna. Nagpapasalamat, Rudy. Idol, may kwento ka bang nakakakilig? O di kaya naman may kurot sa puso? Pampa-good vibes. O baka naman gusto mo lang makapagbigay ng inspirasyon? Halika! Pwedeng-pwede kang magpadala ng kwento ng buhay mo sa amin. Magpadala lang ng sulat sa email dearifmstories@gmail.com o di kaya naman mag-PM sa official Facebook page namin. Hanapin lang ang Dear IFM at kami nang bahala sa'yo. Malay mo, kwento mo na pala ang susunod na mapapakinggan. Ano pang hinihintay mo? Ikwento mo na yan dito sa amin sa Dear IFM, kung saan una ang kwento mo.